Sa laylayan ng kabundukang Matagbak sa isang liblib na baryo sa Quezon, naninirahan ang mag-isang magsasakang si Lino. 42 taong gulang, balingkinita ng katawan, laging may suot na lumang sombrero at nakapambaryong may tinahing patch ng sigarilyong dahon sa bulsa. Wala siyang asawa, anak o kayamanan kundi ang maliit na lupang minana sa kanyang ama na halos hindi niya mapasaka dahil sa laging nililimas ng bagyo, peste at kasakiman ng kamag-anak. Lino? Ay, yan ba yung hindi nakatapos kahit elementarya? Bulong ng tiyahin niyang si Aling Tasing habang nagsasalansan ng mga gulay sa palengke. Walang mararating yan. Mahina ang ulo. Nilupa nga. Hindi niya kayang ayusin. Dagdag ng pinsan niyang si Romy na ngayon ay may 2 kalabaw, isang tricycle at negosyong sari-sari store. Lahat ng kanyang kamag-anak ay tila pinagbuklod ng isang layuning siyang alipustahin. Sa tuwing may okasyon, kasalan, binyag, lamay, si Lino ang laging utusan, tagahugas, tagalinis. Kapag may pagkaing inihain, siya ang laging iniiwanan ng buto at tirang kanin. Ngunit sa kabila nito'y tahimik lang si Lino. Hindi siya lumalaban, hindi nanunumbat. Basta't may tabo ng kanin at kaunting tuyo, kontento na siya. Para sa kanya, may panahon ng lahat. Baka bukas, baka sa makalawa, baka sa kabilang buhay, makakabawi rin siya. Ang hindi alam ng marami, si Lino ay may kakaibang hilig. Mahilig siyang mag-ikot sa kabundukan. Hindi para maghanap ng ginto o baboy ramo, kundi para humingi ng gabay sa kalikasan. Madalas siyang nakikitang nakaupo sa ilalim ng matandang puno ng balete. May hawak na basag na garapon na puno ng tubig ulan at tila may kinakausap na hangin. Gabayan niyo po ako, kahit konti lang, pagod na po ako sa kahihiya. Bulong niya minsan kasabay ng pagpatak ng ulan. Isang araw ng tag-init, habang sinusubukang ayusin ang patubig ng kanyang palayan gamit ang isang tuyong kawayan, nadaanan niya ang isang makitid na daan paakyat sa likod ng bundok, isang daan na bihirang daanan ng tao. Ayon sa matatanda, roon daw matatagpuan ang isang sagingan na hindi namamatay kahit tagtuyot at may isang unggoy na nagbabantay dito. Kwento lang yon, sabi ni Lino noon. Pero, bakit hindi subukan? Dalang tapayan ng tubig, tinapay na may palaman ng asin, at isang kutsilyong kalawangin, sinimulan ni Lino ang paglalakbay. Matagal, madulas, masukal. Kinagat siya ng lamok, nasugatan sa tinik, at minsang naligaw pa. Pero nang makalipas ang 5 oras, bumungad sa kanya ang isang tanawin na tila hindi makatao. Isang malawak na sagingan na tila ginto ang kulay ng mga dahon. Walang ni isang tuyong bahagi. Mula sa gitna, may isang kumpol ng saging na tila may sinag ng araw kahit takip silim na. At sa tuktok ng sagingang iyon, nakaupo ang isang unggoy, hindi ordinaryo. Puting-puti ang balahibo nito, tila may pilak ang mata at sa leeg ay may nakasabit na maliit na mutya na kulay berde. Tumigil si Lino. Nagkatitigan sila ng unggoy. Tahimik. Walang kilos. Hanggang sa biglang tumawa ang unggoy. Hihihihik-hik! May bisita tayo. Mahirap na naman. Hihik! Halos mahulog sa kinatatayuan si Lino. Nagsasalita ka? Ngumisi ang unggoy. Siyempre, hindi lahat ng unggoy pare-pareho. Hindi rin lahat ng tao pantay-pantay. Pero baka ito ang araw ng pagkakapantay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lino, nanginginig. Tiningnan siya ng unggoy mula ulo hanggang paa. Matagal ka nang minamalas. Pero sa paningin ng kagubatan, tapat ka. Mapagpakumbaba. Kaya baka panahon na para baguhin ang takbo ng kapalaran. Umikot ang unggoy. Tumalon mula sa sanga
at dahan-dahang naglakad papunta sa kumpol ng gintong saging. Tinuro nito ang isa sa mga bunga. "Kunin mo to, pero isa lang, at wag na wag kang magtatangka pang kumuha ng sobra. Ito'y may kapalit, Lino. Malaking kapalit." "Yaman?" "Oo, pero kapalit ay inggit. Kapalit ay panganib. Kaya isipin mo muna." Tila nabighani si Lino. Hindi na siya nagtanong pa. Dahan-dahan niyang kinuha ang saging. Mainit ito sa palad, tila may buhay. "Salamat," mahinang sabi niya. Ngumiti ang unggoy. "Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang kagubatan, ang saging, at ang sarili mong pagiging matapat sa hirap." Sa pagbabalik ni Lino sa kanyang kubo, tila mas magaan ang kanyang katawan. Sa kanyang isipan, isa lang ang tanong. Ano ang kayang gawin ng saging na ito? Pagka-uwi ni Lino sa kanyang barong-barong na kubo, agad niyang inilapag ang gintong saging sa kanyang lumang mesa. Naagnas na ang ilang bahagi ng sahig ng bahay, may tagpi-tagping yero sa bubong, at ang ilaw ay isang sirang lampara na inaapuyan ng lamok. Ngunit sa gabing iyon, tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa saging, bahagyang sinag na parang alon ng init sa paligid. "Tunay ba ito?" tanong ni Lino sa sarili. "O baka naman gutom lang ako?" Lumapit siya. Hinaplos ang balat ng prutas. Mainit pa rin. Parang may buhay. At sa di malamang dahilan, naramdaman niyang dapat niya itong kainin. Dahan-dahan niyang binalata ng saging. Imbes na karaniwang laman ng prutas ang lumantad, isang makintab, malakristal na laman na kulay dilaw-ginto ang nakita niya. May amoy itong matamis na tila pinaghalong pulot, hinog na langka, at sariwang tubig ulan. Nilunok niya ang kaba, napapikit, at isinubo ang isang piraso. Pagkakain pa lang ng unang kagat, biglang tila may mainit na agos na dumaloy mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib, ulo at mga kamay. Napasinghap siya. Para bang nililinis ang kanyang katawan. Parang may dumaan na lakas na taglay ng kalikasan mismo. Napayuko siya at halos mapaluhod. Sa ilang saglit ay tila nawalan siya ng ulirat. Pagdilat ni Lino, sumikat na ang araw. Daman niya ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Parang hindi siya nagtrabaho ng isang linggo. Ang pananakit ng kanyang likod, ang hika tuwing madaling araw, at ang madalas na pananakit ng tuhod ay tila naglaho. Tumayo siya at napansin ang kanyang kubo. Maayos ang bubong, tuyo ang sahig, at maging ang mesa ay mukhang bago. Napakunot ang noo niya. "Hindi, imposible ito," bulong niya. Lumabas siya at halos hindi siya makapaniwala. Ang kanyang palayan na noong nakaraang linggo'y puno ng damo at walang patubig, ngayon ay luntiang-luntian at tila sagana sa tubig. Ang mga tanim niyang halos wala ng buhay ay biglang naging malulusog, at sa bandang dulo ng lupa may lumitaw na bago, isang maliit na puno ng saging na may gintong dahon. Ang himala, nanginginig na sabi ni Lino. Sa susunod na mga araw, patuloy ang pag-usbong ng mga himala. Ang bawat butil ng bigas na galing sa kanyang palay ay tila di nauubos. Kapag niluto niya ang isang tasa, tila nagiging 3. Tuwing gabi, kapag inilalagay niya ang natirang balat ng saging sa tabi ng bintana, kinabukasan ay may katumbas itong isang baryang ginto. Hindi na niya kailangang humingi o magmakaawa sa kamag-anak. Hindi na siya kailangan utusan ni Aling Tasing. At si Romy, na dati laging nanlalait, ay napansin ang pagbabagong ito. Isang umaga, habang binubungkal ni Lino ang kanyang gulayan, dumating si Romy. May dalang puting bigas at isang supot ng tinapay. "Hoy Lino, kumusta? Tagal nating di nagkita. Ang ganda na ng lupa mo ha?" sabi nito. Pilit ang ngiti. Tinitigan lang siya ni Lino.
Anong kailangan mo? Wala naman. Dumaan lang ako para kamustahin ka. Teka, anong abono gamit mo? Mukhang imported ha? Tubig ulan at sipag, maikling sagot ni Lino. Ngumisi si Romy. Ganun ba? Pero teka, may narinig kami. May bago ka raw tanim na saging? Ginto raw ang dahon? Hehehehe. Natawa nga kami sa tindahan. Sabi ng iba, may anting-anting ka raw. Hindi sumagot si Lino. Hindi rin siya ngumiti. Hindi mo dapat pinagsasabi ang mga ganyang bagay, Romy, sabi niya sa huli. Minsan, ang inggit ay mas matalim pa sa gulok. Kaya kung ayaw mong masugatan, huwag kang lalapit ng masyado. Tumingin si Romy sa bagong punong saging sa may dulo. Kumislap ang kanyang mata. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lino, nagising siya sa mahinang kaluskos. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa malayong bahagi ng kanyang lupain, sa tabi ng punong saging, may anino. Isang lalaking tila palihim na naglalakad, may dalang itak at pilit na lumalapit sa sagingan. Romy, bulong ni Lino, mariin ang mata. Biglang lumakas ang hangin. Umugong ang buong paligid. Mula sa pinakataas ng punong saging ay lumitaw ang puting unggoy, ang tagabantay, at tumalon pababa sa lupa. Mabilis, galit, at may tunog ang kanyang tinig na hindi na masayahin kagaya ng una nilang pagkikita. Nagbabala ako, sabi nito, habang lumalapit kay Romy. Napaurong si Romy, nanginginig. Sa sino ka? Alis, may itak ako. Ngunit bago pa niya magalaw ang punong saging, isang hampas ng buntot ng unggoy ang tumama sa kanyang kamay. Nabitiwan niya ang itak. Napasigaw. Tumakbo si Romy palayo, sugatan at tumahagulgol. Kinabukasan, habang inaalis ni Lino ang mga damo sa kanyang taniman, lumapit ang unggoy sa kanya. Umupo ito sa isang bato at ngumisi. Anong sabi ko? May kapalitang yaman, Anito. Ayokong mawalan ng kapayapaan, sabi ni Lino. Kung ganito lang din, baka mas gusto ko pa rin ang tahimik na buhay. Ngumiti ang unggoy, sabay turo sa punong saging. Kaya mo pang itigil ito. Isa lang ang kailangan mo, ang manatiling tapat, mapagpakumbaba, at huwag hayaang lamunin ka ng takot sa mga ganit. Tiningnan ni Lino ang kanyang palad, ang kanyang bagong ani, ang gintong saging, at ang unti-unting pagbabalik ng dignidad. At sa kanyang puso, naramdaman niyang ito'y simula pa lang. Sa sumunod na mga araw, lumaganap ang balita sa buong baryo. Si Lino raw ay biglang umasenso. May bagong araro, malinis na kubo, at ani niyang palay ay tila hindi nauubos. Pero mas nakakagulat, may mga nagsasabing may gintong puno ng saging sa kanyang bakuran. May anting-anting yan. Baka albularyo yan o nakipagkasundo sa engkanto. Bulong-bulungan ng mga tsismosa sa tindahan. At habang tumatagal, unti-unti nang napupuno ng mga usisero ang harapan ng lupa ni Lino. May ilan pang nagtangkang pumasok sa bakuran, nagkukunwaring tumutulong, pero palihim na sinusuri ang lugar. Minsan, habang nagdidilig si Lino ng mga halaman, nilapitan siya ng tiyahin niyang si Aling Tasing. Dala ang isang bilao ng suman. Lino, anak, napadaan lang ako. Nako, ang ganda na pala ng lupa mo ngayon. O ayan, suman, gawa ko yan. Yung paborito mo, may latik. Alam ni Lino ang pakay ng tiyahin. Hindi siya bulag sa mapagkunwaring ngiti sa paraan ng pagtingin nito sa paligid. Salamat po, tiya. Pero hindi na po ako kumakain ng suman sa ngayon, sagot niya, mahinahon. Talaga? Sayang naman. Abay, may narinig lang ako eh. Totoo ba may ginto kang saging? Ay, hindi ako naniniwala ha? Pero sabi ng kapitbahay, may puting unggoy daw dito? Totoo ba yon? Alam mo naman po ang tao, mahilig sa chismis, sagot ni Lino. Ang tanong, kailangan ba talaga nilang malaman ang totoo? Napatahimik si Aling Tasing.
Hindi siya sanay na tumatayo si Lino sa kanyang sariling paninindigan. Ngunit ang pinaka-hindi niya inaasahan ay ang pagdating ng kanyang mga mayayamang pinsan mula sa bayan. Si Ernesto, may-ari ng poultry farm. Si Verna, may sariling lending business. At si Armin, na konektado sa politiko sa munisipyo. 3 sasakyan ang rumagasa sa kalsada papunta sa bahay ni Lino. Tila bagyo sa baryo ang datingan nila. Nakasalamin, naka-Amerikana kahit mainit, at may kasamang mga tauhan. "Lino! Lino!" sigaw ni Ernesto. "Kamusta, pinsan?" "Aba, napakaganda ng lupa mo ah." Lumabas si Lino. Nakasuot pa rin ng lumang kamiseta at short na may butas. Tiningnan niya ang mga pinsan at hindi nagpanggap ng tuwa. "Ano pong sadya niyo?" Nagpakunwari si Verna na abala sa pagkuha ng litrato ng punong saging. "Wala naman. Nabalitaan lang naming bumalik ka na raw sa pagtatanim. Ang sipag mo talaga. Napaisip tuloy kami. Baka gusto mong mag-invest?" "Mag-invest?" tanong ni Lino. "Oo," sabat ni Armin. "Isang partnership. Kami na ang bahala sa pagbebenta ng ani mo. Pwede pa naming ipa-certify sa Department of Agriculture. Gagawa tayo ng brand. Saging ni Lino. May market na kami sa Maynila." Tumawa si Ernesto. "Kikita tayo lahat dito, pinsan. At syempre, ikaw ang bida. Pero kami ang gagabay. Kami ang magdadala ng pangalan mo sa buong lalawigan." Tahimik si Lino. Tiningnan niya ang punong saging na tila nagbabantay rin sa kanilang usapan. Sa di kalayuan, naroon ang puting unggoy, nakadungaw sa sanga. "Hindi po ako interesado. Salamat na lang," mahinahong sabi ni Lino. "Ha? Sayang naman. Pwede kang yumaman ng husto," giit ni Verna. "Hindi po sa yaman ang sukatan ng kapayapaan," sagot niya. "At saka, parang hindi naman partnership ang gusto ninyo. Parang pag-aari." Napansin niyang namula si Armin. "Anong ibig mong sabihin? Alam ko na noon pa ayaw ninyo akong kasama. Ngayon lang kayo lumapit dahil may pakinabang. Pero yung respeto, wala pa rin." Tumalikod si Lino at iniwan ang 3 nakatanga sa harap ng kanyang bakuran. Galit, pagkabigo at paghahangad ang bumalot sa kanilang mga mata. Kinagabihan, lumapit ang puting unggoy kay Lino habang siya'y nagpapahinga sa duyan sa ilalim ng punong mangga. "Lumalala na ang inggit," sabi ng unggoy. "Alam ko," sagot ni Lino. "Ang saging ay hindi lamang nagpapalago ng tanim. Pinapabunga rin nito ang kasakiman ng puso ng iba. Kapag nakita nilang may ginto sa iyo, iisipin nilang dapat ay kanila yon, kahit hindi nila pinaghirapan." "Anong dapat kong gawin?" Tumalon ang unggoy sa tabi niya. "Patuloy mong ingatan ang puso mo. Huwag kang tumulad sa kanila. At kung sakaling darating ang panahon na pagnakawan ka, handa ka ba?" "Handa akong ipaglaban ang aking lupa, pero hindi sa dahas," sagot ni Lino. Ngumiti ang unggoy. "Mabuti, sapagkat ang tunay na kayamanan hindi sa ginto na susukat, kundi sa paninindigan." Ngunit sa madilim na bahagi ng gabi, may 3 aninong gumapang sa likod ng lupain ni Lino. May dalang gulok, sako at plastik na sisidlan. Mga mata nilang uhaw sa yaman, hindi mapalagay hanggat hindi nila nakukuha ang lihim ng sagingan. Ang mga magnanakaw ng kayamanang hindi nila naunawaan. At sa sanga ng punong saging, gumalaw ang puting unggoy, nag-aabang, nakaamba. Sa hating gabi ng isang Biyernes, payapa ang paligid ng baryo. Ang hangin ay malamig at ang langit ay natatakpan ng ulap, tila sinadyang itago ng kalikasan ang liwanag ng buwan. Isang gabi ng anino at lihim. Sa kabilang banda ng lupa ni Lino, 3 anino ang dahan-dahang gumapang sa damuhan. Si Ernesto, Verna at Armin. Ang mga pinsang dati tumalikod sa kanya, ngayoy handang magnakaw ng yaman
na hindi nila pinaghirapan. "Dahan-dahan lang, baka may aso," bulong ni Ernesto habang pasa ng sako at itak. Walang aso si Lino. Ang tanong, nasaan ang punong saging? Sabat ni Verna. "Tahimik lang kayo, baka marinig tayo," sagot ni Armin. Pagdating nila sa gitna ng lupa, kitang-kita ang gintong sagingan. Ang punong saging ay may kumikislap na dahon na tila sinag ng araw kahit gabi. Sa paligid nito ay may mga bagong sibol na tila may hugis ng maliit na estatwa, parang mga bantay. "Ang ganda nito." "Totoo nga pala," bulong ni Verna. "Hindi to karaniwang saging." Lumapit si Ernesto at agad tinaga ang isa sa mga dahon. Pak! Biglang lumakas ang hangin. Nag-iba ang temperatura. Mula sa puno ng saging, isang puting anino ang bumaba. Ang unggoy na tagabantay. Nang lilisik ang mga mata, ang buntot ay nakataas at ang katawan ay mas malaki kaysa dati. Sumigaw si Armin, "Hayop ka! Umalis ka dyan!" Inihampas niya ang kanyang itak, ngunit bago pa ito tumama, isang malakas na hampas ng buntot ang tumama sa kanyang braso. Napaatras si Armin, humandusay at napasigaw sa sakit. "Ah! Bali ang braso ko!" Tila may kapangyarihan ng unggoy iyon. Sa kanyang sigaw, ang lupa ay lumindol. Mula sa ilalim ng punong saging ay lumabas ang maliliit na nilalang. Mga duwending ginto, hindi katawa-tawa kundi makapangyarihan at may hawak na mga sibat na yari sa bato. Ang kayamanang hindi inaalagaan ng puso ay nilalamon ng kasakiman. Sigaw ng unggoy. Si Ernesto ay napaihi sa takot. Si Verna ay nagsisigaw habang palayo, pero ang lupa ay tila naging malagkit at humihigop sa kanila pabalik. "Patawad, hindi na mauulit," sigaw nila. Ngunit hindi awa ang ibinunga ng kanilang pagsisisi, kundi babala. Ang unggoy ay lumundag at nagsalita sa wikang hindi nila maunawaan. Muli, lumakas ang hangin at isang liwanag ang bumalot sa paligid ng sagingan. Sa isang iglap, nawala ang tatlo. Kinabukasan, habang nagdidilig si Lino, napansin niya ang mga bakas ng paa sa damuhan. May putik, may sirang mga dahon. Lumapit siya sa punong saging at naroon ang unggoy, nakaupo sa sanga. "May dumating kagabi," sabi ni Lino. Tumango ang unggoy. Tatlong nilalang na pinili ang madilim kaysa liwanag. Anong nangyari sa kanila? Hindi sila pinatay, pero dinala sila sa lugar kung saan hindi umaabot ang ginto, sa lugar ng kawalan. Babalik sila, ngunit hindi na buo. Ang puso nila ay kailangang baguhin. Napaupo si Lino sa lilim ng puno. "Natatakot ako, hindi sa kanila, kundi sa mga susunod. Hindi ba matatapos ito?" "Hindi. Ang yaman ay parang apoy. Kapag nakita ng iba, gusto nilang hawakan. Pero ang hindi nila alam, maaaring sunugin nito ang kanilang pagkatao." Sa kalapit na baryo, tatlong nilalang ang nagising sa ilalim ng isang malaking puno. Marurungis, walang saplot, at walang alaala kung paano sila napunta roon. Si Ernesto, Verna at Armin. Gising, ngunit parang hindi na sila ang dating sila. Tahimik, walang imik at nawalan ng kapangyarihang mga lipusta. Samantala, kay Lino, unti-unting bumabalik ang kanyang panatag na araw-araw. Tila gumaan ang paligid at mas naging sagana pa ang kanyang ani. Maraming dumadayo para humingi ng payo, hindi pera. Mga magsasakang nais matuto, hindi mang-agaw. "Lino," sabi ng isang matandang lalaking magsasaka mula sa kabilang baryo, "totoo bang may ginto rito?" Ngumiti si Lino. "Ang ginto? Wala sa lupa yon. Nasa ugali. Kung tapat ka kahit putik, magiging sagana." Sa di kalayuan, tumalon ang unggoy sa isa pang punong saging. Ngunit ngayon, may bago na itong kasama.
isang munting batang unggoy na kasunod sa kanya. Tila pinapasa na rin ang tungkulin sa susunod na tagabantay. Ngunit sa lilim ng kagubatan, isang grupo ng mayayamang negosyante mula sa syudad ang nakarinig ng balita. May drone, may satellite image, may interest. May ginto raw sa punong saging ng isang magsasaka sa Sitio Matagumpay. Isa itong kayamanang dapat nating makuha. Bulong ng isa. Hindi pa tapos ang pagsubok ni Lino. Hindi pa tapos ang laban. Sa kalayuan ng kabundukan kung saan matatagpuan ang Sitio Matagumpay, sa loob ng isang malamig at makintab na opisina sa Maynila, may isang lihim na pagpupulong na naganap. 3 lalaki ang naroon. Nakasuot ng mamahaling suit, may dalang tablet, laptop at mga dokumento. Isa sa kanila ay si Mr. Celso Villanueva, isang kilalang real estate tycoon. Kasama niya sina Enger, Martin at Attorney Juvie, parehong nasa payroll ng korporasyong tinatawag na Agila Development Corporation. Konfirmado na, sir, sabi ni Enger. Martin habang ipinapakita ang aerial satellite image. May anomalous growth activity sa lote ni Lino Carpio. Every month, triple ang ani ng saging. At may na-detect na faint electromagnetic signature sa paligid. Baka mineral deposits o anting-anting. Di ako naniniwala sa anting-anting, pero ang lupa, totoo. At kapag totoo ang lupa, totoo ang kita, sagot ni Mr. Villanueva. Tumango si Attorney Juvie. Under land code, walang titulo ang lupa dahil ancestral at agricultural. Madaling pasukin ng development. Pwede nating gawin resort, eco park, o kahit mining. Gusto ko ng lupa, gusto ko ng sagingan, pero higit sa lahat, gusto ko ng sikreto nila. Samantala, sa Sitio Matagumpay, tahimik pa rin ang buhay ni Lino. Mula nang mawala ang kanyang mga pinsan matapos ang tangkang pagnanakaw, mas naging mapagmatyag siya. Ngunit hindi niya alam, ang susunod na kalaban ay hindi basta kamag-anak, kundi kapitalistang may legal na armas at koneksyon. Isang araw, dumating ang isang estrangherong may dalang ID at papel. Nakasuot ito ng maayos, may bitbit na clipboard at ngumiti ng tila may ngiting may tinatago. Magandang umaga po. Ako po si Mr. Adrian, isang kinatawan mula sa National Agrarian Land Survey. Pakilala ng lalaki. Kami po ay nagsasagawa ng General Land Verification. Libre lang ito at baka po kwalipikado kayo sa Land Titling Program. Wala po akong ina-apply na titulo, sagot ni Lino. At wala rin akong hiningi sa gobyerno. Wala pong problema, sir. Routine lang. Kung okay lang po, susukat lang kami ng ilang metro. Standard procedure. Hindi kumbinsido si Lino pero pinayagan niya ito. Matapos ang araw na yon, nagsimula ang sunod-sunod na bisita. Mga surveyor, may drone, may camera, at ilang lokal na opisyal na tila hindi niya kilala. Hanggang isang araw, isang paanyaya ang dumating. Isang sulat na may gold-embossed na header mula sa Agila Development Corp. Nag-aalok sila ng 20 milyong piso kapalit ng kanyang lupa. Bibiliin po namin ang lupa ninyo. Lahat po ng gastos sa pag-transfer ng ari-arian ay sagot na po namin. Kasama rin po kayo sa relocation package at kung gusto ninyo, may trabaho rin kayo bilang caretaker ng gagawing ecotourism site. Napailing si Lino. Hindi po ako interesado. Ang lupa ay hindi ko binebenta. Hindi ako nangangailangan ng relocation. Dito ako ipinanganak. Dito ako mamamatay. Kinagabihan, lumapit ang puting unggoy. Nakaupo ito sa sanga habang pinagmamasdan si Lino na nagpapakain ng manok. Dumarating na ang mas malalaking magnanakaw, sabi ng unggoy. Oh, pero hindi na sila gumagamit ng itak, papeles na ang armas nila. Tandaan mo ang sabi ko, Lino, ang yaman ay apoy, kaya nitong lutuin ang kinabukasan o sunugin ang iyong dangal. Ano ang dapat kong gawin? Manindigan,
sapagkat darating ang panahon, hindi na lamang lupa ang kanilang aagawin, kundi ang katahimikan ng buong sityo. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang mga truck ng Agila Corp. May kasama silang security personnel. Nagtayo ng tarp sa harapan ng sitio. Future site of Matagumpay Golden Banana Eco Resort. Nagalsa ang 2 sa mga residente. "Hindi kami umuo dito," sigaw ng isang matandang babae. Paano nila nakuha ang lupa? May binasang papeles si Atty. Juvie sa harap ng mga tao. Base sa Section 35 ng Revised Agrarian Reform Code, ang mga lupang walang dokumento ng pagmamay-ari ay maaaring kunin ng Estado at ilis sa pribadong kompanya para sa development purposes. "Peke yan," sigaw ni Lino. "Hindi kayo nagtanong, hindi kayo dumaan sa amin. May karapatan ang Estado at ngayon kami ang nakaupo sa mesa ng pagdedesisyon." Dumating ang gabi. Sa ilalim ng punong saging, pinulong ng unggoy si Lino at ang ilan pang mga magsasakang malapit sa kanya. "Hindi lang ito tungkol sa iyo, Lino, kundi sa lahat ng katulad mong magsasaka. Kapag natalo ka, susunod ang iba, susunod ang gubat, susunod ang buong kabundukan. Anong gagawin natin?" tanong ng isang matandang magsasaka. "Maghanda," sagot ng unggoy. Dahil ang punong ito ay hindi lang punla ng ginto, isa rin itong punla ng himagsik. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, ang buong sitio Matagumpay ay tila nagbago ang anyo. Hindi na ito katahimikan ng kabukiran. Ang simoy ng hangin ay mabigat, parang may banta. Sa bawat kalsada ay may tarp, may truck, at may bantay. Sa bawat puno ay may nagmamasid na tauhan ng Agila Development Corp. Mga nakasuot ng uniforme at may dalang papel, baril o radyo. Pero sa gitna ng takot, may mga mata ring hindi natatakot. Ang mga magsasaka ng sityo, pinamumunuan ni Mang Lino at pinagtitibay ng diwa ng lumang punong saging at ng unggoy na tagabantay. Sa ilalim ng punong iyon, muling nagtipon ng mga piling residente, mga dating tinawanan, minamaliit, pero ngayon ay mga handang magbuwis ng pagod at dangal para ipaglaban ang lupa at kabuhayan. Nasa gitna si Mang Lino sa tabi ng punong saging. Ang unggoy ay nakaupo sa balikat ng isang batang magsasaka, tila itinuturo kung sino ang dapat tumayo at magsalita. Nagsimula ito sa panlilinlang, wika ni Lino. Ngayon, gusto na nilang agawin ang lupa natin gamit ang batas na hindi natin naiintindihan. Pero ang batas na totoo ay ang batas ng katuwiran. Paano tayo lalaban? Tanong ng isang binatilyo. Hindi baril ang armas natin, sabi ni Lino. Ang katotohanan ang armas natin at ang pagkakaisa. Habang ang mga tauhan ng Agila Corp ay nagsisimula ng itayo ang bakod sa gilid ng lupa ni Lino, nagtipon ng mga magsasaka. May mga placard silang gawa sa kahoy at karton. Nakasulat, "Ang lupa ay buhay, hindi negosyo. Hindi kami aalis. Lupa namin ito, hindi ng mga ganid." Nag-umpisa ang mapayapang protesta. Hindi ito marahas. Walang sigawan, pero sa katahimikan ay naroon ang galit na hinubog ng gutom, ng habag at ng kawalan ng katarungan. Dumating ang isang team ng media mula sa lokal na TV network. Naalerto sila sa tulong ng batang apo ni Aling Minda na may cellphone at nag-upload ng video online. Sa panayam, sinabi ni Lino, "Hindi ito tungkol sa saging lang, hindi ito tungkol sa ginto. Ito'y tungkol sa pagpapahalaga sa mga taong matagal nang nasa lupaing ito. Bago pa nagkaroon ng mga korporasyon, bago pa nauso ang mga drone, narito na kami." Nagsimulang mamulitika ang Agila Corp. Nagbigay sila ng pagkain, bigas at pera sa ilang pamilya para mapalipat ang panig. Ngunit hindi lahat ay nabili. Marami ang tumanggi. At sa isang hapon na tila tahimik, isang trahedya ang naganap.
Habang natutulog si Lino sa kanyang maliit na kubo, sinilaban ito ng di kilalang lalaki. Mabuti na lamang at gising ang unggoy at sa isang hiyaw ay nagising si Lino at nakalabas. Pero ang bahay niya ay abo na pagpatak ng madaling araw. Hindi ko na sila kayang intindihin, ani Lino sa harap ng abo ng kanyang tahanan. Nilusob na nila ang mismong puso ng buhay ko. Lumapit ang unggoy. Minsan kailangang mawalan ng bahay para matutong ipaglaban ang bayan. Kinabukasan, pinatawag ni Lino ang lahat ng magsasaka at residente ng sitio. Hindi tayo makakaasa sa gobyerno, hindi rin sa batas, pero makakaasa tayo sa isa't isa. Gagawa tayo ng kautusang mula sa lupa para sa lupa. At kung kailangang tayo ang sumulat ng ating batas, gagawin natin. Sa tulong ng isang retiradong guro sa sitio, nagsimula silang bumuo ng samahan ng mga magsasaka ng matagumpay. Legal na kooperatiba, may notaryo, may liderato, at may pondo mula sa sama-samang ambag at hindi sa dayuhang kumpanya. Nang malaman ito ng Aguila Corp, tumawag si Mr. Villanueva sa kanyang mga abogado. Napakaliit na grupo pero nakapagsampa ng temporary restraining order. Ilang linggo na delay ang proyekto natin. Sir, sabi ni Attorney Juvie, lumalakas ang impluensya ni Lino. Baka kailangan ng gamitan ng ibang taktika. Ngunit bago pa sila makakilos, isang bagong problema ang lumitaw. Nagsimulang matuyot ang mga punong saging na itinanim ng Aguila Corp, hindi tumutubo. Ang mga bunga ay nangingitim bago pa mahinog. Walang silbi ang lupa nila kung wala ang sagradong punla. Bulong ng unggoy habang pinagmamasdan ang lupang hindi tinatanggap ng ganid. Isang gabi, habang nagbabantay sina Lino at ang kanyang mga kasama, nakita nilang muli ang tatlong pinsan ni Lino, sina Ernesto, Verna at Armin. Umalik, marurungis, mukhang nangayayat pero may panibagong tingin sa mata. Lino, wika ni Verna. Patawad, di kami nawala. Dinala kami sa lugar ng anino at ngayon lang kami pinayagang makabalik. Gusto naming bumawi. Tahimik si Lino. Hindi niya alam kung totoo ang pagbabago. Pero sa puso niya, mas mabigat ang pagkakaisa kaysa sa paghihiganti. Walang yaman ang mas matimbang sa kapatawaran, anya. Pero patunayan niyo. Sa gabi ring iyon, habang nakaupo sa lilim ng mahiwagang saging, tinanong ni Lino ang unggoy. Paano ko mapapanatili ang ginto, ang saging, ang katahimikan? Sumagot ang unggoy. Panatilihin mo ang dangal. Ang ginto ay nawawala, pero ang dangal, kapag pinanatili, nagbibigay ng bunga habang buhay. Tahimik ang buong sitio matagumpay sa gabi, ngunit sa ilalim ng lilim ng punong saging, may mga liwanag na hindi nakikita ng mata ng ordinaryo. Sa bawat ulap ng alikabok mula sa ginagawang kalsada ng Aguila Development Corp, sa bawat hakbang ng kanilang security personnel, may nararamdamang pag-aalboruto ang lupa, para bang hindi sang-ayon ang kalikasan sa mga nagaganap. Si Lino, sa kabila ng lahat ng nangyari, ang panunog ng bahay niya, ang pagnanakaw ng lupa, ang panguuto sa mga kapitbahay, ay nanatiling matatag. Ngunit ngayong bumalik ang kanyang tatlong pinsan, sina Ernesto, Verna at Armin, may panibagong takot na humahaplos sa kanyang dibdib. Hindi takot sa panganib, kundi takot na baka totoo ang mga bulong ng unggoy, na ang mga ito ay hindi naganap na tao. Lino, sambit ni Verna habang nakatingin sa malayo. Nang pumasok kami noon sa lugar ng punong saging, may nilalang na lumitaw sa dilim. May anyo ng usok at apoy at boses na parang daan-daan ang nagsasalita. Hiniling nito ang kapalit ng aming kalayaan. Anong hinihingi nito? Tanong ni Lino. Dugo, lupa, at ang puso ng tagapag-ingat. Tahimik si Lino. Pero tumanggi kami, sabat ni Armin. Pinarusahan kami. Inikot kami sa gubat ng mga alaala. Pinakita ang mga panahong nilapastangan namin ng lupa. Kaya kami bumalik.
Hindi na kami ang dating kami. Kinabukasan, nakipagpulong si Lino sa buong samahan ng mga magsasaka. Sa gitna ng mga kahoy na mesa sa ilalim ng punong balete, nagpulong sila gaya ng dati, walang teknolohiya, walang kayabangan, tanging tiwala lamang. May babala ang lupa, anya. At ang kasakiman ay hindi lang mula sa tao. May mas malalalim na puwersa ang gumigising kapag ginigising ang sagradong lupa. Ipinahayag ni Lino ang natuklasan. May sinaunang kuweba sa paanan ng bundok na may ukit ng mga anito at mga panalangin sa mga diwata. Dito niya nadiskubre ang isang nakasulat na babala sa sinaunang baybayin. Ang punla ng ginto ay regalo ng kalikasan, subalit ang kamay ng ganid ay hindi dapat makalapit. Kapag ito'y pinilit, ang apoy ng dilim ay babalot sa buong kabundukan. Isang gabi, sa gitna ng ulan, dumating ang ilang bulldozer ng Aguila Corp. Tuloy-tuloy sa pagbakbak ng lupa. Hindi sila natinag sa restraining order. Hindi sila natakot sa mga lokal. May kasama silang armed escort. Pero habang humahampas ang bakal sa lupa, may kakaibang nangyari. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kalikasan. Bumitak ang lupa. Tumalsik ang putik. At mula sa kailaliman ng lupa, lumabas ang isang itim na usok na parang may buhay. Umikot sa paligid, pumasok sa mga mata ng ilang trabahador, at pinatahimik sila sa isang iglap. Kinabukasan, takot ang bumalot sa mga natitirang tauhan ng Aguila Corp. Umatras ang ilang tao. Ang iba na may nagsimula ng kumontra sa sariling kumpanya. May nag-resign. May hindi na bumalik. May mga biglang nagkasakit nang hindi may paliwanag. Sa isang lihim na pagpupulong sa lungsod, galit na galit si Mr. Villanueva. Hindi ko tinatanggap ang mga pamahiin ng bundok. Dalhin ang mas mabigat na kagamitan. At kung kailangan, tawagin ang military reserve. Ngunit si Attorney Juvie, na dati kampante, ay ngayon ay tahimik at maputla. Sir, baka hindi lang lupa ang nilalabanan natin. May mga bagay na hindi nasusukat ng batas. Then we'll bury them under cement. Sa sitio Matagumpay, habang lalong lumalakas ang presensya ng kadiliman, tumawag ng panibagong pulong si Lino. Sa gabi ring iyon, lumitaw ang puting unggoy. Mas matanda ang itsura nito ngayon. Mapungay ang mata, may lungkot at babala. Ang panahon ng pagsubok ay dumating na. Hindi na ito tungkol sa lupa, kundi sa kaluluwa ng inyong lahi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isa. Kapag natalo kayo rito, hindi lang ang bukid ang mawawala. Maging ang alaala ng mga ninuno ninyo ay mabubura. At ang mga bata sa susunod na henerasyon, hindi na matututo kung paano magtanim, magdasal sa kalikasan, o magmahal sa lupa. Paano kami lalaban? Tulad ng ginawa ng mga ninuno sa pagkakaisa, sa ritual, at sa katapatan sa kalikasan. Kinabukasan, sinimulan ng buong sityo ang isang dakilang ritual ng pagtatanggol sa lupa. Sa gitna ng patak ng ulan, itinayo nila ang mga anito. Nag-alay ng palay, saging, kamote at tubig mula sa batis. Nagsayaw ang mga bata sa paligid ng apoy. Nagsalita ang matatanda ng mga dasal sa sinaunang wika. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Lino. Hawak ang isang bungkos ng saging habang nasa balikat niya ang puting unggoy, tila pari ng kalikasan. Mula sa langit, isang malakas na kulog ang dumagundong at ang lupa ay tila lumundag. Simula na ito, wika ng unggoy. Ang huling labanan ay paparating. Madilim ang langit sa umagang iyon, parang nagbabadya ng bagyong hindi ulan ng dala, kundi sigwa ng mga pangyayari. Nagtipon ang buong sitio Matagumpay sa paligid ng mahiwagang punong saging habang sa may paanan ng bundok ay papalapit na ang convoy ng Aguila Development Corp, may kasama ng armadong tauhan, bulldozer, drone
at mga abogado. Ang lupa ay tila humihinga. Sa bawat yapak ng mga tao, may umuungol na dagundong mula sa ilalim. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lino ay nakatayo, suot ang isang lumang telang may borda ng sinaunang baybayin, buhay mula sa lupa, dangal sa bawat punla. Dumating na sila, bulong ni Verna, kasama ang lahat ng kayabangan ng syudad. Pero wala silang dala ni katiting na respeto, sagot ni Ernesto. Ang punong saging ay tila nabubuhay. Kumikislap ang balat nito sa sikat ng araw kahit makulimlim. Nakaupo sa sanga ang puting unggoy, tahimik, subalit nagmamasid. Paglapag ng mga sasakyan, lumapit si Mr. Villanueva, suot ang itim na Amerikana. Sa likod niya ay si Attorney Juvie at isang hukbo ng mga tauhang tila hindi ordinaryo. May suot na anting-anting, may bitbit na mahiwagang kahon. Aking mga kababayan, bungad ni Villanueva, kami po'y narito para ipatupad ang legal na pagmamay-ari ng Agila Corp sa lupang ito. May mga permit, mga kasulatan, at basbas mula sa pamahalaan. Ngunit bago pa siya matapos, lumapit si Lino. Ang lupa ay hindi papel. Hindi ito tinta sa kontrata. Ito ay dugo ng mga ninuno namin at hindi kami aalis. Ayaw niyo ba ng pagunlad? Ang pagunlad na walang dangal ay pagkalugmok. Tumango si Villanueva sa kanyang mga tauhan. Ipinatigil ang usapan. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang umatras ang ilang truck. Pero sa halip na paalis, umikot ito papalibot sa sitio. Pinapaligiran nila ang lugar. Mula sa isang kahon, inilabas ng isang tauhan ang isang itim na anting-anting. Hugis bituin, may pulang bato sa gitna. Sa sandaling iyon, nagsimulang magdilim ang paligid. Umalon ang hangin at ang punong saging ay kumislot. Ang unggoy ay lumundag pababa at humarap kay Lino. Dumating na ang oras, sabi ng unggoy. Hindi lang ito laban ng tao. Ito'y laban ng mga puwersang matagal nang nakatago sa lilim. Isang malakas na pagyanig ang umalingaw-ngaw. Bumuka ang lupa sa gitna ng kalsada. Mula roon ay lumabas ang itim na usok, mas makapal, mas mabangis. At sa gitna ng usok, may anyong tao ngunit hindi ganap na tao. Mata ay pulang-pula, balat ay parang abo, at tinig ay parang libo-libong bulong. Sa akin ang lupang ito, kayo'y mga anino lamang ng lumipas na lahi. Ang mga tauhan ng Agila ay nagsimulang magtakbuhan. Ang iba ay hinimatay. Ang ilan ay natulala. Ngunit si Lino, kasama ang mga magsasaka, ay nanatiling nakatayo. Hawak niya ngayon ang pinakamatandang bunga ng mahiwagang saging, isang gintot-luntiang prutas na tila may sariling liwanag. Isinabit niya ito sa harap ng anito, saka lumuhod at nagdasal. Amang lupa, inang hangin, diwatang saging at mga ninuno, kami tumatawag. Hindi para sa ginto, kundi para sa kaligtasan ng aming lahi. Sumigaw ang buong sitio. Nagdasal. Umawit. Sumayaw sa ritual na minana sa kanilang mga ninuno. At sa gitna ng kanilang pagkakaisa, sumiklab ang punong saging sa liwanag. Liwanag na tila araw, na sumagupa sa itim na usok. Sa ilang sandali, nagsalpukan ang liwanag at dilim. Pumutok ang anting-anting ni Villanueva, nawala sa anyo ang halimaw sa usok. Nagsimula itong umatras, humina, hanggang sa mawala ito sa isang dambuhalang hiyaw na bumasag sa langit. "Babalik ako!" Kapag muli ninyong nilimot ang dangal ng lupa. Pagkatapos ng tagpong iyon, tumahimik ang lahat. Si Villanueva ay natagpuang walang malay sa tabi ng sira niyang sasakyan. Si Attorney Juvie ay tulala at sa huling balita, tumigil sa kanyang profession. Lahat ng tauhan ng Agila Corp ay umalis sa sitio sa loob ng 3 araw. Ang buong lugar ay muling nagbalik sa dating payapa.
Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ilang buwan ang lumipas. Muling naitayo ang bahay ni Lino. Higit pa sa dati. Sa tulong ng buong komunidad, nagtayo rin sila ng isang paaralang pangkalikasan kung saan tinuturo ang kasaysayan ng punong saging, ang kapangyarihan ng pagkakaisa at ang halaga ng lupa. Ang mahiwagang saging ay hindi na namumunga ng ginto araw-araw. Ngunit sa tuwing may bagong batang ipinapanganak sa sityo, isang prutas ang nahuhulog at sinasabi nilang iyon ang bunga ng pag-asa. Sa isang gabi, habang nakaupo si Lino sa ilalim ng punong saging, lumapit ang unggoy. Matanda na ito. Maputi na ang buong katawan. "Paalam, Lino," wika nito. "Ang aking tungkulin ay tapos na." "Bakit? Hindi mo ba kami kailangang bantayan?" "Hindi. Dahil ang tunay na tagabantay ng lupa ay ang puso ng mga taong marunong magmahal at mag-alaga sa kanya." Mula noon, hindi na muling nakita ang unggoy. Ngunit nanatili ang kanyang kwento sa bawat batang tinuturuan, sa bawat panalangin iniaalay tuwing anihan, at sa bawat alaalang ipinamamana sa bawat henerasyon. At ang sityo matagumpay, na minsang pinagtangka ang agawin ng ganid, ay naging huwaran ng bayan na pinayaman ng dangal at hindi ng kayamanan lamang. Wakas.